Hi Tito Val. Ako nga pala si Alonso. Nangyari ito noong taong 2005. Lumaki ako sa Payatas, sa isang bahay na gawa sa tarpaulin na galing sa mga kandidato at mga pinagtagpitag-pinyero. Dito rin ako ay pinanganak. Sanay na ako sa mga tambak ng basura at amoy na parang palengke araw-araw. Ang nanay ko, labandera. Tatay ko naman, mga ngalakal. Bata pa lang ako. Tinuruan na akong sumama kay tatay maghalungkat sa basura. Parang treasure hunting, kaso sa basurahan nga lang. Sabay-sabay kaming kumakain. Madalas, tuyo lang at kanin. Instant noodles naman kapag may budget. Isang araw, giniba na lang basta ang mga bahay dito. Kasama na yung sa amin. Wala kaming magawa, parang eksena sa pelikula. Kita mo yung bulldozer. Tapos yung iba, kanya-kanyang takbuhan. May batuhan, may murahan. Si nanay umiiyak. Si tatay naman nagkakamot lang ng ulo. Hala, nasaan na yung paborito kong tsinelas na butas? Eh di wala na. Goodbye na, Payatas. Dahil wala na kaming matitirhan, napilitan kaming umuwi sa probinsya. Sa bahay ng lola ko. Medyo luma na rin yung bahay, pero ayos lang, kaso masikip. Parang sardinas nga kami eh, pero ang totoo, mas tahimik. Natuto kaming mamuhay sa probinsya kahit medyo mahirap nung una. Wala na yung tambak ng basura sa paligid, pero nandyan naman ang mga bukirin at puno. Doon namin natutunan magtanim ng gulay at prutas. Madalas, kasama ko si tatay sa pagbubungkal ng lupa. Habang si nanay naman, nag-aalaga ng mga manok at baboy. Nagkapera pala kami ng konti, bigay ng gobyerno, para hindi na raw kami magreklamo. Dati, hindi ko akalain na kaya ko pala magpatubo ng talong o mag-ani ng kamatis. Noong una, hindi ko alam ang tamang pagtatanim. Pero sa paglipas ng mga buwan, natuto rin ako. Natutunan kong alagaan yung mga pananim araw-araw. Dinidiligan at tinatanggalan ng mga damo. Hindi rin nagtagal, unti-unti kaming nakabangon. Yung mga inani naming gulay, binebenta namin sa palengke. Minsan, sa harap lang ng bahay. Nakakatuwa kasi kahit paano, nakakabili na kami ng mga kailangan sa bahay na hindi na namin kailangan halungkatin sa basura. Medyo lumaki na ang ipon namin. Naging maayos din ang buhay namin kahit papaano. Nakapagpatayo na kami ng maliit na tindahan sa tabi ng bahay. Nakakatuwa nga kasi, mula sa tambak ng basura, bigla kami naging magsasaka sa probinsya. Simula nung makaahon kami ng konti, nagka-ideya ako na gusto kong mag-alaga ng isda. Sabi ko nga, hindi na ako babalik sa pag-aalaga ng kalapati o itik na nakukuha sa palabunutan. Gusto ko naman yung tahimik lang. Malinis, low maintenance. Kaya ayun, nag-set up ako ng aquarium. Isa lang yung isda ko noon, si Blue. Isa siyang betta fish. Yung mga pinaglalaban-laban. Pero siya, chill lang. Hindi agresibo. Gusto ko siya kasi kahit mag-isa lang sa aquarium, nakakaaliw siyang pagmasdan na lumalangoy-langoy. Kakaiba si Blue. May mga times na nagso-show off pa siya. Tuwing magpapakain ako, umiikot siya ng mabilis, tapos biglang tatalo ng konti sa tubig. At kapag nalalapit na ako sa aquarium, feeling ko talagang kilala niya ako. Kasi, lalapit din siya sa harapan. Natutuwa ako sa kanya kasi may sariling personalidad, kahit isda lang siya. Dahil sa kanya, nagkaroon ng sigla ang kabataan ko. Tuwing umaga, lagi ko siyang pinapakain at kinakausap. Kahit hindi naman siya sumasagot, syempre naman no. Nakakatuwa kasi parang nagkakaintindihan kami sa mga oras na gusto ko ng tahimik na kasama. Isang araw, napansin ko na parang malungkot si Blue. Nakatingin lang siya sa akin mula sa kanyang maliit na aquarium. "O pre,
Bakit ka ganyan? Tanong ko pa nga. Puno ay may sagot akong inaasahan. Pero hindi ko alam na yun pala ang huling araw na makakasama ko siya. Pumasok na ako sa eskwela. Kinahapunan, nadatnang ko siyang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Wala nang buhay. Nakaramdam ako ng lungkot, pero hindi ko alam kung bakit ako nangingilabot nang makita ko siyang ganoon. Nang mga oras na yon, bigla akong naalala ang mga sabi-sabi ng matatanda na kapag mahal ka ng alaga mo, kahit patay na, hindi ka niya iiwan. Sa puntong iyon, ang mas ikinatatakot ko ay yung ideyang baka totoo nga. Nanginginig ang kamay ko habang sinisilip ko lagi ang aquarium. Wala namang kakaiba doon, pero parang may nararamdaman ako. Kinabukasan ng umaga, may narinig ako na yabag ng paa. Baka eto na yung kaluluwa ni Blue. Medyo natawa pa ako kasi iniisip ko, isda nga, paanong mayabag ng paa yun? Inaantok pa ako noon. Nagulat ako nang biglang may nagsalita. Yun pala si nanay, gising na rin pala. Magluluto ng agahan at pabaon sa eskwela. Noong mga unang gabi ng pagpaparamdam ni Blue, medyo weird pero hindi naman nakakatakot agad. Gabi-gabi, naririnig ko yung tunog ng tubig. Parang may maliit na alon sa loob ng aquarium. Nakakapagtaka kasi wala ngang isda. Pero bakit parang may kumakaluskos? Isang beses, habang natutulog ako, bigla na lang akong nagising sa tunog ng maliliit na talsik ng tubig. Parang may tumatalo na isda. Pero syempre, wala na si Blue. Tinignan ko ang aquarium at yun, tahimik lang naman. Pero kung nakakakilabot, parang may maliliit na patak ng tubig sa labas ng aquarium. Parang gusto pa rin niyang ipaalala na nandyan lang siya sa paligid kahit wala na siya sa aquarium. Minsan, nananaginip ako. Nakita ko si Blue, pero hindi na siya yung maliit na isda na masaya kong alaga. Tila ba, naging itim na figura siya, mas malaki at matalim na tumitig sa akin. Doon ko naisip, maaaring may iba pa siyang dahilan kung bakit hindi siya makaalis. Baka may dapat akong gawin para mapanatag ang kanyang kaluluwa. Naalala ko, nang inilibing ko si Blue, medyo minadali ko lang. Inilagay ko lang siya sa isang maliit na plastic na pinagbalutan ng chichirya. Tapos, tinabunan ko ng lupa. Parang wala akong sapat na respeto nang ginawa ko yun. Siguro dahil sobrang lungkot ko at gusto ko na lang na matapos agad. Naisip ko na baka nasaktan ko siya nang hindi ko sinasadya. Maliit kasi yung aquarium na pinaglagyan ko sa kanya. Parang di siya komportable. Sobrang excited ako na mag-alaga nun. Hindi ko naisip na baka hindi sapat yung espasyo para sa kanya. Doon ko na-realize na baka nagagalit o nagtatampo si Blue dahil hindi ko siya naalagaan ng tama. At isa pa, naging sobrang malungkutin ako. Madalas akong nakatulala lang sa aquarium na wala ng laman, kundi tubig. Nakaupo lang ako sa kwarto, iniisip kung saan ako nagkulang. Siguro nararamdaman ni Blue yung kalungkutan ko. Baka hindi siya matahimik dahil alam niyang hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala niya. Sa isip ko, siguro ayaw ni Blue na makita akong ganito. Laging malungkot at nagiging emosyonal. Kaya sinubukan kong ayusin ang lahat. Inilipat ko ang kanyang katawan sa ilalim ng puno sa bakuran namin. At nagsindi ako ng kandila. Tapos, nanalangin. Pinabless ko din yung aquarium sa simbahan kay Father. Unti-unti ko napansin na dumadalang na yung mga naririnig ko mula sa aquarium ni Blue. Sa huli, nagdesisyon akong mag-alaga ulit ng bagong isda. Sabi ko sa sarili ko, siguro panahon na rin para mag-move on at magbigay ng bagong tahanan sa isang bagong alaga. Naisip ko, kumuha ng iba namang kulay. Betta fish pa rin. Pinangalanan ko siyang Red. Kasi kulay yung mga palikpik niya at sobrang lakas ng dating niya.
parang kabaligtaran ni Blue na tahimik lang. Habang inaalagaan ko si Red, napansin ko na tuluyan ang nawala yung mga pagpaparamdam ni Blue. Naging tahimik at panatag na rin ako. Pakiramdam ko ay pinatawad na ako ni Blue at natanggap niyang panahon na para magpaalam. Ngayon, si Red na yung bagong kasiyahan ko. Siya naman yung kinakausap ko tuwing umaga. Pero hindi ko pa rin makakalimutan si Blue. Alam kong nasa mas magandang lugar na siya ngayon. At siguro nga, natutunan na niyang magpahinga kasama ang mga masayang alaala namin.